Hindi pa nga sapat yan eh. Dahil kung kaya ko lang, ibibigay ko sa yung buong mundo. Trabaho ang pinunta niya sa Maynila. Ngunit, iba palang plano ng tadhana. Dear Amihan Stories presents Billionaire Bachelors Series 1, Dating My Cold-Hearted Boss. Written by Binibining Manunulat. It's nice to see you again, Freya. Salubong ni Ninang Aurora kay Freya nang sa wakas ay tumigil din ang sasakyan sa tapat ng mansyon ng mga ito. It was her first time coming to a city this big. Sobrang nakakapanibago. Kanina nga, nung nasa sasakyan siya, ay binabagtas ang daan, ay manghang-mangha siya sa matatayog na infrastruktura na nakikita niya. Wala kasing ganoon sa probinsyang pinanggalingan niya. Kung meron man, hindi naman yun umaabot ng hanggang langit sa taas. Ngumiti si Freya. Maraming salamat po sa pagpayag na dito muna ako sa inyo magstay habang naghahanap po ako ng trabaho. Sagot niya. Huwag mo nang isipin yun. Anyway, kumusta pala kayo ng nanay mo? Tanong nito. Maayos naman po. Yun nga lang, nahihirapan pa rin pong tanggapin ni nanay yung pagkamatay ni tatay. Hindi naman po pwedeng gano'n na lang kaya mas minabuti ko na lang pong maglakas loob na dito sa Maynila maghanap ng trabaho. Magpapasukan na po kasi ulit sa Hunyo ang mga kapatid ko eh. Kailangan naming magkaroon ng pagkakakitaan. Sagot niya. Tumango si Ninang Aurora. Maswerte si Adela dahil nagkaroon siya ng anak na katulad mo. Sagot nito. O siya, halika na sa loob. Nasa hapagkainan ng mga anak ko. Ipapakilala ko sila sa iyo. Tumango siya at sumama na sa ginang. Habang naglalakad sila papunta sa hapag, ay patuloy ang kwentuhan nila. Bata pa lang pala'y magkaibigan ng kanyang ninang at ina. Sabay daw lumaki ang mga ito kaya close talaga. Pagdating nila sa hapag, naroon ang pamilya ni Ninang Aurora. Sa kabisera nakaupo ang padre de pamilya. Sa kanang bahagi nito ay puro mga bakanting upuan. At nasa kaliwa naman ang dalawang marahil ay anak ng mga ito. Isang lalaki na sa tingin niya, nasa 30s na at isang batang lalaki. Siya na ba si Freya, Han? Tanong ng asawa ng ginang. Yes, Han. This is Freya de la Rosa. Pagpapakilala nito sa kanya. Hinawakan ni Ninang Aurora ang kamay niya at pinakilala naman ang asawa. That's my husband, Emilio. Hi, Ate Freya. You're so pretty po. Bati naman ng batang lalaki. Napangiti siya. Hi. Maikling sagot niya. That's my second born, si Angelo. 13 years old nang siya at nag-aaral pa. Pagpapakilala naman ni Ninang Aurora sa pangalawang anak nito. Thank you, Angelo. Sagot niya. Ngumiti lang ang bata sa kanya. And that's my firstborn, si Alessandro. Pakilala naman ito sa isa pang anak. Tinignan niya ang lalaki. Akala niya'y mag-aangat man lang ito ng tingin. Ngunit kakatuwang nagpatuloy lamang ito sa pagkain na para bang wala siya doon. Kinagat na lang niya ang kanyang pang-ibabang labi at hinayaan ito. Ang sungit. Alessandro. Saway ni Ninang Aurora sa anak sa malamig na boses. May bisita tayo. Hindi pa rin agad nag-angat ang tingin ng lalaki. Sandali pa itong sumubo ng pagkain bago marahang inilapag ang kubyertos. Saka pa lang ito tumingin sa kanya ng diretso at malamig. Tila sinusukat siya nito mula ulo hanggang paa. So, sabi nito nang bahagyang nakataas ang isang kilay. Ikaw pala yung sinasabi ni Mama. Napalunok siya sa paraan ng pagtitig nito. Oo, mahina niyang sagot. Ako si Freya. Hindi niya alam kung bakit sobra siyang kinakabahan. Tumango lang ito, saka muling binalik ang pansin sa pagkain. Napakurap-kurap siya. Yun na yun. Kuya, ang suplado mo naman. Singit ni Angelo na nakasimangot. Di ka ba lang umiti sa bagandang bisita natin? Eat your food, Angelo. Malamig na tugon nito. Pero, Angelo, tumahimik ang bata, ngunit hindi na walang inis sa mukha nito. Pasensya ka na, Freya. Ani Ninang Aurora na bahagyang napapailing sa pinakitang ugali ng anak.
Ganyan talaga yung si Alessandro. Hindi ko nga alam kung kanino yan nagmana. Pareho naman kaming mabait ng tatay niya. I'm just being honest. Sagot ni Alessandro na hindi man lamang tumitingin sa kanila. We barely know her. Naramdaman niyang bahagyang kirot sa dibdib, pero pinilit niyang umiti. Okay lang po, Ninang. Umupo ka na, Iha. Anang kanyang ninong Emilio. Kumain ka na rin. Opo. Marahan siyang umupo sa bakanting upuan sa tabi ng kanyang ninang, kasabay ng mainit na pag-aayos ng kanyang bestida. Tahimik siyang nagsali ng pagkain sa plato, ngunit ramdam niyang presensya ng lalaki sa kabilang bahagi ng mesa. So, Ate Freya, muling nagsalita si Angelo, pilit pinasisiglang usapan. Mag-work ka po ba rito sa Maynila? Oo, sagot niya. Paghahanap pa lang ako. Sa company namin? Biglang singit ni Alessandro. Ngayon ay direkta na siyang tinititigan ng lalaki. Kita niyang pagkunutan noon ito at hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Hindi ko pa alam. Maingat yan sagot. Depende kung saan ako matatanggap. Hindi naman ako maarte. Kaya ko yung kahit anong trabaho makukuha ko. Good. Malamig nitong tugon. Better keep it that way. Nangunot ang noon niya. Ha? I don't mix personal and business. Dagdag nito. Lalo na kung hindi ko kilala. Natahimik ang hapat. Alessandro. Saway ni Ninang Aurora. Ano ba yung sinasabi mo? What? Nagkibit-balikat ito. I'm just setting boundaries. Napahigpit ang hawak ni Freya sa kutsara. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. Grabe naman ito. Okay lang. Sabi niya, pilit pinananatiling mahinahon ang boses. Hindi ko naman balak umasa. Napatingin si Alessandro sa kanya. Tila nagulat sa sagot niya. Sobra-sobrang pabor na nga yung pagtanggap niyo sa akin na tumira dito sa inyo eh. Dagdag niya. Hindi ko na gustong makagulo pa. Saglit na natahimik ang lalaki. Saka ito bahagyang umisi. Hindi niya yun nagustuhan. Malalim siyang bumuntong hininga at hindi na lamang ito pinansin. Let's see. Bulong nito. Nagtas ng kilay si Freya. Po? Kung hanggang saan ka tatagal. Diretsyo nito ang sabi. Naramdaman niya ang kakaibang hamon sa tono nito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kung anong kumikirot sa loob niya. Nakakaramdam siya ng magkahalong kabat-inis. Tignan na lang po natin. Sagot niyang hindi nagpapatalo. Why don't you hire her at your restaurant, Alessandro? Freya seems hardworking. Malaki ang may tutulong niya sa'yo doon. Biglang suwestyon ni Ninong Emilio. Agad na nangunot ang noo ni Alessandro at galit na sinulya pa ng ama. What, Dad? Pumalakpak si Ninang Aurora. That's a nice idea. I-hire mo na lang sa restaurant mo si Freya as your assistant or cook para hindi siya mahirapan pang maghanap ng trabaho. Kailangan niya pang magpadala ng pera sa pamilya niya sa probinsya. Walang nagawa sa Alessandro nang ipagduldulan na talaga ng pamilya nito ang pagtatrabaho niya sa restaurant dito. Narinig ni Freya ang malalim na pagbuntong hininga ng lalaki. Fine. Malamig na sabi nito sa mga magulang. Saka mariin siyang tinitigan. Agahan mong gising bukas. 9:00 ng umaga dapat maayos ka na dahil maaga akong pumapasok sa trabaho. Sa oras na tanghaliin ka, kanang umasa na bibigyan pa kita ng trabaho. Dagdag pa nito. Excuse me, mauna na po akong tumasa. I've lost my appetite. Nang tuluyang makaalis si Alessandro, ay muling humingi ng paumanhin ang ninang niya sa kanya. Pasensya ka na, Iha. Anito, ngumiti siya. Okay lang po, naiintindihan ko po siya. Kahit na ninang ko po kayo, tama naman siya na hindi po niyo ko kilala. Sagot niya. Hindi pa rin siya dapat umaakto ng ganun. Huwag mo sanang iisipin na hindi ka tanggap sa bahay na ito, ha? Masaya nga ako na nandito ka dahil noon ko pa talaga gustong magkaroon ng anak na babae. Nakangiting sabi nito. Huwag mo po masyadong pansinin si Kuya Alessandro, Ate Freya. Broken-hearted kasi yun kaya palaging nagsusungit. Sabi ni Angelo. Ha? Angelo, ikaw talaga?
Kapag narinig ka ng kapatid mo, siguradong mapapagalitan ka na naman nun. Ngumiwi si Angelo. Sanay na ako, mama. Palagi naman ganyan si Kuya Alessandro. Sabi pa nito. Natawa na lang si Ninang Aurora. Maging siya'y bahagyaring natawa sa tinura ng bata. Kinabukasan, alas 4 pa lang ng madaling araw ay gising na si Freya. Namamahay pa yata siya kaya hindi siya makatulog na maayos. Iniisip niya rin ang pamilyang iniwan sa probinsya. Nagtimpla lang siya ng kape at nagsimula na sa paglilinis sa buong sala. Hindi naman kailangan pero nahihiya kasi siyang walang gawin habang nakikitira ng libre doon. Bakit ikaw ang gumagawa niyan, Freya? Gulat na tanong ni Ate Sol nang makita siyang naglilinis. Ang aga mong gumising ha? Dagdag pa nito. Good morning po, Ate Sol. Nahihiya po kasi akong makatira ng libre dito sa bahay nila. Kaya minabuti ko na lang pong maglinis para makatulong kahit papano. Sagot niya. Tsaka maaga po talaga akong nagigising. Sa probinsya po, kapag ganitong oras umaakyat na ako sa bundok para kumuha ng mga panggatong na kahoy. Dagdag pa niya. Tumango ang ginang. Ay nakakamiss tuloy ang buhay probinsya, no? Kahit ako, mas gusto ko pa doon tumira kaysa dito sa Manila na puno ng polusyon. Opo, mas masarap talaga manirahan sa probinsya. Matapos sila mag-usap, ay nagpaalam na si Ate Sol na magluluto na ng almusal ng mga Montemayor. Ipinagpatuloy naman niyang paglilinis. Sa sobrang laki ng mansyon ng mga ito, inabot na ng liwanag si Freya bago matapos. Freya, bakit ginagawa mo yan? Ano ka ba naman, iha? Hindi mo yan trabaho. Kaya nga tayo may mga kasama sa bahay para sila yung gumawa niyan. Saway sa kanya ni Ninang Aurora. Ngumiti si Freya. Okay lang po, Ninang. Maaga po kasi ako nagising kaya minabuti ko pong maglinis na rin. Hindi ka namin pinapunta dito para magtrabaho bilang kasambahay, Freya. Mariin itong sabi. Pamilya ka dito, tandaan mo yan. Bahagya siyang napayuko. Opo, Ninang. Ay, halika na, kumain ka na muna. Mamaya pa naman ang trabaho mo kay Alessandro. Dagdag pa nito, ngumuso siya. Opo. Tahimik lang siya habang kumakain sa mahabang hapa. Hindi niya maiwasang mapatingin sa bakanting upuan sa tapat niya. Ang upuan ni Alessandro. Nasaan po si... Hindi pa niya natatapos ang tanong ay biglang may malakas na yabag na umalingaw-ngaw sa pinto papuntang hapagkainan. Late ka na. Natigilan siya't napatingin sa direksyon ng lalaki. Nakapormal itong damit at tulad kahapon ay malamig pa rin ang ekspresyon. Napatingin siya sa orasan sa dingding. Alas 8:30 pa lang. Maaga pa po, mahinang sagot niya. Para sa akin late na yan. Putol nito. Tapusin mo na yan, alis tayo in 10 minutes. Napakurap-kurap siya. Ha? Di ako maghihintay sa'yo. Dagdag pa nito sabay talikod. Napabuntong hininga siya at dali-daling kumain. Halos hindi niya malasahan ang pagkain sa pagmamadali. Magdahan-dahan ka lang, iha. Sita ni Ninang Aurora. Hayaan mo na yan sa Alessandro. Hindi mo kailangang magmadali. Ngunit umiling lang siya. Ayos lang po, Ninang. Ayoko pong masermonan agad sa unang araw. Napailing na lang ang ginang habang pinagmamasdan siyang tumayo at halos tumakbo palabas ng bahay. Paglabas niya, nakita niyang nakasandal si Alessandro sa kotse nito, nakapamulsa at tila kanina pa naghihintay. 8 minutes. Malamig nitong sabi na makita siya. You're still slow. Bahagya siyang napangiwi pero pinigilan ng sarili na sumagot. Pasensya na po. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ganyan ang isusuot mo? Napatingin si Freya sa kanyang sarili. Simpleng itim na blouse, puting mahabang palda, at sandalyas na malapit ang masira ang suot niya. Wala siya makitang masama sa suot niya. Ano pong problema? Wala kang kaide-ideya sa papasukan mong trabaho, no? Mapaklang saad nito. This is a high-end restaurant. Hindi yung katulad sa probinsya niyo na pwede kang basta magsuot ng ganyan. Bahagyang uminit ang tainga niya sa sinabi nito. Ngunit imbes na magalit, pinili niyang manatiling kalmado. Handa po ako matuto at malamang naman ay may uniform kayo doon. Mahinahon niyang sagot. Sumakay ka na. Malamig nitong utos, saka binuksan ang pinto ng kotse.
Tahimik siyang sumunod. Buong biyahe ay walang nagsalita sa kanila. Nakatuon lang ang mga mata ni Alessandro sa daan habang siya na may tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Tandaan mo lang na isang pagkakamali mo lang. Matatanggal ka agad. Napalingon siya dito. Ganun po ba kahigpit? Baka nakakalimutan mo na hindi kita tinanggap dito. Diretso nitong sagot. Napilitan lang ako. Alam ko po. Mahina niyang tugon. Pero gagawin ko po ang lahat para mapatunayan na karapat-dapat ako. At kung hindi, Ngumiti siya. Tatanggapin ko po kung tatanggalin niyo ako agad sa trabaho. Sandaling natahimik ang lalaki. matapang ka. Bulong nito na halos hindi niya naintindihan. Ha? Nothing. Malamig nitong bawi. Bumaba ka na. We're here. Napatingin si Freya sa labas. Isang napakalaking restaurant ang bumungad sa kanya. Elegante at tila hindi siya nababagay doon. Napalunok siya. Simula ngayon, wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo. Ani Alessandro habang bumababa rin ng sasakyan. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Handa na po ako. Mahina, ngunit matatag niyang sagot. Alessandro assigned her at the front house as a waitress. Inutusan nitong manager para ituro sa kanya mga kailangan niyang malaman bilang isang waitress. You know our boss? Tanong ni Miss Patty sa kanya. Tumango siya. Opo, anak siya ni Ninang Aurora. Sagot niya. Kilala mo si Ma'am Aurora? Opo, ninang ko po siya. Tumango lang si Miss Patty. Nagsimula na itong ituro sa kanyang lahat. Ang numbering nila sa table, kung paano magsulat ng mga orders sa orders list, at mga dapat na ilagay sa table ng mga customer pagdating ng mga ito. Sinabihan din siya nito na kailangan niyang palaging nakangiti sa mga customers at huwag na huwag magsusungit. Maayos naman ang naging first day sa trabaho ni Freya. Wala siyang masyadong naging kapalpakan dahil sinisigurado niya talagang magagawa niya ng maayos ang trabaho. Ayaw niya rin kasing mapahiya. Ang laki ng tip na ibinigay sa'yo ng foreigner na customer kanina, Freya. Mukhang nagustuhan niya ang service mo. Sabi sa kanya ni Ate Lely, ang kanilang cashier. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang isang 1,000 peso bill. Nanlaki ang mga mata niya. Sa akin po ito? Gulantang nasagot niya. Oo, and I think you deserved it. Ikaw yung pinakamasipag na waitress namin ngayon dito. Sagot nito. Nako, ginagawa ko lang po yung trabaho ko at takutin po kasi akong masasante. Sagot niya. Malapit pang matapos ang shift mo. Uwi ka na rin ba? Tanong sa kanya ni Miss Patty. Tumango siya. Opo. Nag-aalinlangan na sagot niya. Hindi niya kasi alam kung paano siya makakauwi. Tapos hindi niya rin alam kung uuwi na rin bang 6:00 ng gabi si Alessandro. Absent kasi ang isa sa mga chef sa restaurant nila. At si Alessandro muna ang pumalit dito. Nagulat nga siya kanina nung pumasok siya sa kitchen para dalhin ang order ng isang customer at makita niyang seryosong nagluluto doon ng lalaki. Ang gwapo sana kaso nuknukan naman ang sungit. Eksaktong 6:00 ng gabi, pinaghanda na siya ni Miss Patty para sa pag-uwi. Hinubad niya lang ang suot na apron at hairnet sa locker room, saka kinuha ang bag. Hindi pa man tuluyang nakakalabas. Nagulat siya nang tawagin siya ni Miss Patty para ibigay ang iba pang tip na nakuha niya para sa araw na yun. Hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong niya rito. Umiling ang babae. Hindi pa, hanggang 10 p.m. kami dito. Sagot nito. Tumango lang siya. Are you done? Nagulat si Freya na makita si Alessandro na kalalabas lang sa kitchen. Opo, sagot niya. Let's go home. Malamig na sagot nito. Saka nauna nang maglakad palabas ang restaurant. Nakangiting nagpaalam si Freya kay Miss Patty. Ganoon na rin sa iba pa nilang kasamahan noong naglakad na siya palabas ang restaurant. Papasok na sana si Freya sa loob ng kotse ni Alessandro nang makita niyang isang food court sa gilid ng restaurant na nagtitinda ng mga street foods. Naglaway siya. Paboritong-paborito pa naman niya mga yon. Do you want that? Tinong ni Alessandro nang mapansin ang tinitignan niya. Okay lang ba? Bakit ako yung tinatanong mo? Kasi mukhang uwing-uwi ka na. Baka mahasal ka pa kung bibili pa ako ng street food. Sagot niya, huminga ng malalim ang lalaki.
Just buy. Nakangiting tumango siya. Thank you, namiss kong kumain yan. Bumili siya ng street food. Kwek-kwek, squid balls at kikiam. Nagulat siya nang umorder din sa Alessandro ng katulad sa kanya. Kumakain ka nito? Tanong niya. No. Napatango na lang siya. Dumukot siya ng pera sa bulsa at binayaran ng tindero. Babayaran ko na rin po yun sa kanya. Mayabang niyang sabi sa tindero, saka binalingan ng lalaki. Ililibre kita kasi first time mo palang kumain ito. Huwag kang mag-alala, masarap naman ang lahat ng yan. Gusto mo ba mga ganitong klase ng pagkain? Bulong nito sa kanya, tumango siya. Lalo ng kwek-kwek, palagi akong bumibili niyan pagkatapos ng klase namin sa school kasama yung mga kaibigan ko. Sigurado ka bang safe yung kainin? Oo naman no. Ay miss, may tinda rin kaming balot at penoy, baka gusto nyo rin bumili. Alok ng tindero. Ngumiti siya tumango. Sige po, pabili po ako ng balot. Balot? Kumakain ka nun? Tumango siya. Oo naman, masarap yun. Gusto mo itry? Tumango si Alessandro kahit na medyo kita niyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Sige. Manong, 2 balot na po. Nang iabot sa kanya ng tindero ang balot, ay ibinigay kay Alessandro ang isa. Itinuro niya sa lalaki kung paano kumain nun at natutuwa naman siya na game ito. Oh wait, is that? Tinignan ni Freya ang tinuturo ng lalaki. Natawa siya na makitang ang sisiw sa balot ang tinutukoy nito. Sisiw! Natatawan sagot niya. Masarap yan! Sabay silang natawa ng tindero habang pinapanood si Alessandro na kinakain ang sisiw ng balot. Ano, masarap di ba? Tanong niya rito nang maubos na nito ang kinakain. Tumango si Alessandro. Surprisingly, yes. 2 buwan ang mabilis sa lumipas nang hindi namamalayan ni Freya. Nakapag-adjust na rin siya sa bagong buhay niya sa Maynila. 2 beses na rin siya nakapagpadala ng pera sa kanyang ina na nasa probinsya. At sobrang sarap pala sa pakiramdam na makatulong sa pamilya. Sa trabaho, wala naman siya nagiging problema. Mabilis niyang natutunan ang lahat ng kailangang matutunan, kaya nasanay na rin siya. Kaya ngayon, wala na siyang ibang iniisip, kundi ang i-enjoy ang pagtatrabaho. Si Alessandro naman ay nagsusungit pa rin sa kanya from time to time, pero ramdam niyang hindi na siya nito kinaiinisan. Tuwing matatapos ang trabaho niya, ay sabay silang umuwi at nakagawian na nilang kumain muna. Kung hindi street foods ang kakainin nila, magpapares sila o lugaw. Tapos konting kwentuhan bago tuluyang umuwi. Naging rutina nilang dalawa yon. Sigurado pa talaga kayong hindi kayo sasama? 3 days kaming mag-i-stay sa Palawan. Wala rin na mga kasambahin natin at pinag-day off ko muna habang wala kami. Sabi ni Ninang Aurora. It's okay, mama. Hindi rin talaga kami pwedeng umalis ni Freya dahil may event kaming asikasuhin at kami yung mag-cater doon. Sagot ni Alessandro. Baka naman, napipilitan lang si Freya ha? Huwag mo siyang itutulad sa'yo na masyadong workaholic. Ngumiti siya. Ako po talaga yung nag-request kay Alessandro na isama niya ako doon, Ninang. Tumango si Ninang Aurora. Sige, kung yan talagang gusto niyo. Kayo na muna bahala dito sa bahay habang wala kami, okay? Huwag niyong pababayaan ang mga sarili niyo. Kumain kayo sa tamang oras at huwag na huwag magpapagutom. Bilan nito sa kanila. Noted, ma. Sige na po at baka abutin pa kayo ng traffic sa daan. Sagot ni Alessandro. Nakangiting yumakap pa muna si Ninang Aurora sa kanya bago tuluyang sumama sa asawa at anak. Nang makaalis ang tatlo, pumunta na sa kusina si Alessandro para magluto ng breakfast nila. Siya na may naligo at naghanda na para sa trabaho. Pagbaba niya mula sa kanyang silid, naaabutan niyang abala si Alessandro sa kusina. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at jogging pants, pero hindi maitago ang tikas nito kahit ganoon lang ang ayos. Maganda ka na dyan. Malapit ang matapos tong niluluto ko. Utos sa kanya ni Alessandro. Tumango siya tumulong na maglagay ng plato, baso, kutsara at tinidor sa mesa. Tahimik silang kumain sa una, pero hindi yun kasing awkward noon. Sanay na sila sa presensya ng isa't isa ngayon. Anong oras tayo pupunta sa event? Tanong niya. After lunch, may mga kailangan pa tayong ayusin. Sagot nito. Kinakabahan ako para mamaya.
Amin niya. Bakit naman? Unang beses ko kasi na ganong kalaking event ang hahawakan. Oo nga't pagsa-supervise lang ang gagawin ko. Pero nakakakaba pa rin yun eh. Hindi ka naman basta-basta lang. Ani Alessandro habang nakatingin sa kanya. Kaya mo yun. Nagawa mo nga sa restaurant. Dito pa kaya? Napakurap-kurap siya. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon mula dito. Salamat. Mahina niyang tugon. Huwag ka na magpasalamat sa akin. Trabaho mo naman talaga yan. Napanguso siya. Pwede bang minsan maging mabait ka nang hindi mo sinsira yung magandang usapan? Okay na sana eh. Bahagya itong napangiti. Agad din naman itong nagseryoso na para bang isang malaking kasalanan ng pagngiti. Hindi ko sinisira. Nililinaw ko lang naman. Umiling siya. Ewan ko sa'yo. Bandang hapon, abala na silang dalawa sa venue. Halos hindi na sila magkanda-ugaga sa pag-aasikaso ng lahat. Si Freya ang nakikipag-usap sa mga tao, habang si Alessandro naman ang nagbabantay sa kabuuan ng setup. Freya, kumusta na yun sa table 5? Tanong nito habang papalapit sa kanya. Okay na, naayos ko na rin yung kulang kanina. Sagot niya habang inaayos ang listahan. Good. Pero may problema tayo. Anong problema? Agad itong tanong. Yung supplier ng dessert hindi pa rin dumarating. Nagsalubong ang kilay ni Alessandro. Ilang oras na tayo naghihintay ah. Tinatawagan ko kanina pa pero hindi sumasagot eh. Napabuntong hininga ito. O sige, ako nang bahala dito. Ikaw munang maghanap ng paraan. Hindi pwedeng walang dessert. Okay. Mabilis niyang sagot kahit kinakabahan na siya. Lumabas siya ng venue at agad na tumawag sa ilang kakilala. Halos manginig ang kamay niya habang hawak ang telepono. Hello, ate, pwede ba kayo mag-deliver ngayon? Kahit rush lang. Maya-maya pa, nakahanap din siya ng pwedeng tumulong. Nang makabalik siya sa loob, agad niyang hinanap sa Alessandro. Mabuti na lang talaga at maraming pinapakilala sa kanyang lalaki sa food industry, kaya madali lang masolusyonan ang kanilang problema. May nahanap na ako, darating sila in 30 minutes. Balita niya sa lalaki. Tumingin ito sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha. Sigurado ka? Oo. Ilang segundo siyang tinitigan nito bago tumango. Good job. Napangiti siya kahit pagod na siya. Sinabi ko naman sa'yo kaya ko. Hindi ko naman sinabing hindi mo kaya. Ngumuso siya. Pero lagi mong pinaparamdam. Oy, hindi ah. Hindi. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi. Ulit nito na may bahagyang paglambot na sa boses. Napailing na lang si Freya. Hindi na niya napigilan ng pagngiti. Gabi na nang matapos ang event. Pareho silang pagod na pagod, pero ramdam niyang saya. Successful tayo! Sabi niya habang naglalakad palabas ng venue. Of course. Sagot ni Alessandro. Kasama mo ako eh. Napahinto siya. Wow, ang yabang ah! Hindi yun pagyayabang. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Natawa siya. Grabe ka talaga. Tahimik silang naglakad papunta sa kotse. Pagpasok nila, sandaling natahimik ang paligid. Freya. Salamat. Napalingon siya dito. Para saan? Kanina, kung hindi ka nakahanap ng kapalit sa dessert, baka nagka-problema tayo. Trabaho ko naman yun. Sagot niya. Actually, mas dapat pa nga akong magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa mga tinuro mo sa akin noon, hindi ko magagawa lahat ng ito ngayon. Ngumiti si Alessandro. You don't have to thank me. Napangiti siya. Pero bago pa siya makasagot, ay biglang nag-ring ang telepono ni Alessandro. Agad itong sumeryoso habang sinasagot ang tawag. Hello? Tahimik si Freya habang pinagmamasdan ang pagbabago ng ekspresyon nito. Mula sa kalmado, naging matigas, at saka tila nag-aalala. Ano? Mariing tanong nito. Kailan nangyari yun? Sige, papunta na kami. Pagkababa nito ng telepono ay agad siyang nilingon. Freya, kailangan natin pumunta sa ospital. Kinabahan siya. Bakit? Ano nangyari? Saglit itong nag-atubili bago sumagot. Ang nanay mo, na-aksidente. Anong sabi mo? Halos hindi makapaniwala si Freya sa kanyang narinig. Na-aksidente ang nanay mo. Ulit ni Alessandro sa mas mababang boses. Tinawagan ako ng kapatid mo sa probinsya. Dinala siya sa ospital. Bakit ikaw ang tinawagan?
Nanginginig niyang tanong. Dahil hindi ka nila makontak, hiningi pa nila ang number ko kay mama para lang masabi sa'yo nangyari. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid nila. Tanging ang malakas na kabog ng dibdib niya ang naririnig niya. Hindi, hindi pwedeng mangyari yun, Alessandro. Pulong niyang halos mawala na ng lakas. Freya, kailangan nating umalis ngayon. Napapikit siya sandali. Pilit pinipigilan ng luha. Sasama ako. Of course, sasama ka. Sagot nito. Saka mabilis sa pinandar ang sasakyan. Buong biyahe ay tahimik lang si Freya. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Pero bigla niyang naramdaman ang kamay ni Alessandro na marahang humawak sa kanya. Magiging okay lang siya. Sabi nito, umiling siya. Paano kung hindi? Hindi agad nakasagot ng lalaki. Ilang segundo rin ang lumipas bago ito nagsalita. Hindi pa natin alam ang buong nangyari. Huwag kang mag-isip na masama. Pero natatakot ako. Naiiyak na sabi niya. Siya na lang yung meron ako. Saglit na humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Hindi ka naman nag-iisa. Napatingin siya dito. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang malamig nitong ekspresyon, kundi isang lalaking seryoso, totoo, at nag-aalala para sa kanya. Kasama mo ko. Dugtong pa nito. Napayuko siya tuluyang napaiyak. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sobra-sobra na talaga ang pag-aalala niya sa ina. Pagdating nila sa ospital, halos takbuhin niya ni Freya ang loob. Ate! Ate! Tawag ng kanyang kapatid. Nasaan si Mama? Agad yan tanong. Nandun po sa ER. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Tinakbo na niyang daan papunta doon. Halos manginig ang tuhod niya habang papalapit sa pinto ng ER. Ate! Mahinang tawag ulit ni Cherry. Naaksidente po si Mama sa kalsada. May bumangga sa tricycle na sinasakyan niya. Napahawak si Freya sa pader. Diyos ko po. Pero buhay po siya. Ginagamot na nila. Bahagya siyang nakahinga na maluwag, pero hindi pa rin nawawalang kaba sa dibdib niya. Lumapit si Alessandro sa kanya. Umupo ka muna. Hindi pa kasi sila pinapalit sa nanay niya habang ginagamot ito. Umiling siya. Hindi ako uupo. Hihintayin ko si Mama. Freya, Hindi ako aalis dito. Matigas niyang sabi kahit nanginginig pa rin sa takot. Dahan-dahan itong tumango. sige, sasamahan kita. Tahimik silang naghintay. Bawat segundo, pakiramdam niya ay napakatagal. Agad siyang lumapit sa doktor matapos gamutin ang kanyang ina. Dok, kumusta pong nanay ko? Kayo bang anak? Opo, Stable na ang lagay niya sa ngayon. Pero, pero ano po? Halos hindi na siya makahinga. kailangan niyang operahan sa lalong madaling panahon. Operahan? Ulit niya. Yes, may internal bleeding kasi siya. Kailangan agad ng operasyon para mailigtas siya. Magkano pong kailangan? Mahinang tanong niya. Nagkatinginan ang doktor at ang nurse bago sumagot. Malaking halaga. Kailangan natin ng initial payment para masimulan agad. Dok, gagawin ko po lahat para makapagbayad kami. Pero wala pa po akong malaking pang-initial payment ngayon. Pwede po bang unahin na muna ninyong operasyon? Pakiusap niya. Bago pa makapagsalita ang doktor, sumingit na sa usapan si Alessandro. Ako nang bahala. Napalingon siya sa lalaki. Nakatayo ito sa likod niya, seryosong mukha. Ako nang sasagot sa operasyon. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi pwede. Pwede. Putol ito sa kanya sa kabinalingan ng doktor. Walang dapat pag-usapan. Gawin niyo na agad ang kailangan. Anito sa doktor. Sir, kailangan lang po namin ng payment. Ibibigay ko agad. Sagot ni Alessandro. Hindi. Agad na kontra ni Freya. Hindi mo kailangan gawin to. Tumingin ito sa kanya. At hindi mo kailangan harapin to na mag-isa. Uunahin mo pa bang pride mo ngayon? Natigilan siya. May punto ito. Walang panahon para intindihin niya pa ang pride niya. Mas mahalagang nanay niya. Pero, Freya,
Mariing sabi nito. Buhay ng nanay mo nakasalalay dito. At kung narito si mama, sigurado akong ganito rin ang gagawin niya o baka masigit pa nga. Natahimik siya. Alam niyang tama ito. Dahan-dahan siya napayuko, kasabay ng pagtulo ng luha. Salamat. Mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Alessandro. Sa halip, marahan itong hinawakan ng balikat niya. Magiging okay din siya. Huwag ka na mag-alala. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng operasyon. Mag-isa sanang uupo si Freya sa labas, pero hindi siya iniwan ni Alessandro. Hindi ka pa rin ba uuwi? Tanong niya. Hindi. Baka mapagod ka. Mas mapapagod ako kung iiwan kita dito. Tapos mag-aalala lang ako sa'yo. Napatingin siya dito. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Tanong niya na puno ng pagtataka. Hindi ko rin alam. Sagot nito. Hindi mo naman ako obligasyon. Alam ko. Hindi mo rin ako pamilya. Alam ko. Pero nandito ka pa rin. Dahil nga gusto ko. Napatitig si Freya sa lalaki. At sa sandaling yun, may kung anong nagbago sa loob niya. Alessandro. Paano kung masanay ako na palagi ka nandyan para sa akin? Bahagya itong ngumiti. Hindi naman masama yun. Pero bago pa nila maduktungan ang usapan, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Agad silang napatayo. Dok, tanong ni Freya nang lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon sa kanya. Ililipat na lang siya sa recovery room tapos pwede na siyang bisitahin. Nang marinig yun, saka pa lang siya nakahinga na maluwag. Thank you, Lord. Bulong niya. Thank you so much, Alessandro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo kami tinulungan. Pangako babawi ako. Mas magsisipag pa ako sa pagtatrabaho para mabayaran ko agad yung utang namin sa'yo. Sabi ni Freya nang binabagtasan nila ang daan pauwi ng Maynila. Huwag mo na masyadong isipin pa yon, please. Ginawa ko lang naman ang tingin kong tamang gawin. Nakangiting sagot niya. Salamat pa rin. 3 araw din silang nanatiling dalawa sa probinsya ni na Freya bago ito nagyayang umuwi. Nahihiya na raw kasi ang ina nito sa kanya dahil ilang araw nang lumiban sa trabaho ang babae. Sinabi na lang niya na walang problema doon dahil magkasama naman sila at totoong may emergency kaya nauunawaan niya yon. Sinigurado muna ni Freya na maayos sa talagang kanyang ina bago sila tuluyang umalis. Sa kalagitnaan ng biyahe nila ay nakatulog ang babae. Nanatili siyang tahimik. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang babae. Bahagyang nakabuka ang labi nito. Ang buhok ay bahagyang tumatabing sa mukha at ang mga kamay ay nakapatong ng maayos sa kandungan. Kitang-kita niyang pagod sa mukha nito at kung gaano ito kahina sa sandaling yun. Ang kulit mo kasi. Bulong niya. Hindi ka marunong magpahinga kahit paulit-ulit na kitang pinagsasabihan. Buti na lang, mabilis kumaling ang nanay mo. Hindi ito gumalaw. Patuloy lang sa mahimbing na pagtulog. Napailing si Alessandro. Para bang sa bawat segundo na nakikita niya ito sa ganong kalagayan ay may kung anong unti-unting nagbabago sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang tinatanggihan. Isang bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Ang pag-ibig. Mariin niyang hinigpitan ang hawak sa manibela. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng magmahal ulit. She would just break my heart. At natitiyak akong mas masakit pang mararamdaman ko ngayon kumpara nung unang beses ako nasaktan dahil sa pag-ibig. He can still remember his first heartbreak. Sobrang nasaktan siya noon at natakot na siyang magmahal muli. Kaya nga kahit 31 years old na siya, hindi pa rin siya nag-aasawa. Freya. Hindi niya namamalayang nasambit niya ang pangalan nito. Bahagyang gumalaw ang babae, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Malalim siyang bumuntong hininga at saka itinabi ang kotse. Dahan-dahan niyang inabot ang aircon knob at hininaan yun. Saka marahang kinuha ang jacket niya sa likod at ipinatong sa balikat nito. Matulog ka lang. Mahina niyang sabi. Ako nang bahala sa'yo. Hindi niya alam kung bakit parang natural lang sa kanya na alagaan ito. Mukhang huli na ang lahat.
Pagdating nila sa mansyon, dahan-dahan niyang inihinto ang sasakyan. Freya, Marahan niyang tawag. nandito na tayo. Hindi ito gumalaw. Freya, Muli niyang tawag. Bahagya na niyang tinapik ang braso nito sa pagkakataong yun. Unti-unting nagmulat ang mata ng babae. Halatang naguguluhan pa. Nandito na ba tayo? Inaantok nitong tanong. kanina pa. Bakit hindi mo ako ginising agad? Bahagyang reklamo nito habang inaayos ang sarili. Mahimbing ka kasing natutulog. Sagot niya, bahagyang may ngiti. Ayoko namang istorbohin ka. Napatingin ito sa jacket na nakapatong sa balikat ito. Sa'yo ba to? Oo, Salamat. Mahina nitong sabi. Sakayin marang hidubad at iniabot sa kanya. Hindi agad niya yun kinuha. Sa halip ay napatingin siya sa mukha nito. Sobrang lapit ang mukha nila. Alessandro, kunot noong tawag ni Freya. Doon lang siya natauhan. oo. Agad niyang kinuha ang jacket. Tara na, baka hinihintay na tayo ni Ninang Aurora sa loob. Sabay silang bumaba mula sa sasakyan. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, agad silang sinalubong ng kanyang ina. Naku, salamat at nakauwi na kayo. Freya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito sa babae. Opo, Ninang, ayos lang po ako. Sagot ni Freya. Binalinga naman siya ng ina. Nabanggit sa akin ni Freya ang ginawa mo, anak. Thank you for helping them. Mama, ginawa ko yun dahil alam kong yun din naman ang gagawin mo kung ikaw yun nandun. You're changing, iho. Hindi ka na tulad ng dati na walang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. May iba na ba akong dapat na asahan? That's enough, Ma. I was just trying to help them and that's all. Really? Ma, please. Alright. Ang mabuti pa, magpahinga na kayong dalawa at malayo rin ang biniyahin niyo. Opo, tinulungan pa nga ako ni Freya. Buti na lang at hindi ako inantok. Sagot niya. Kita niyang pag-alma ng babae. Hindi ko sinasadya yun. Buti hindi tayo na-aksidente. Pangungonsensya pa niya. Paano na lang talaga kung pati ako nakatulog din, di ba? Sorry na nga eh. Para kayong couple na merong lover's quarrel. Ang cute yung dalawa. Anang kanyang ina. Napailing sa Alessandro. Saglit silang natahimik. Ngunit sa gitna ng simpleng usapan na yon, muli niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa dibdib niya. Muli siyang napatingin kay Freya. Nakangiti ito habang kausap ang kanyang ina at doon niya tuluyang napagtanto. Delikado to. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya napansin na mahigpit na palang pagkakakuyom ng kamao niya. Unti-unti na yata ako nahulog sa'yo, Freya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, natakot siya. Anak, may sinasabi ka? Tanong ng mama niya. Umiling siya. Wala po, Mama. Mauna na po akong umakyat sa taas. Tumango ito. Sige, bumaba ka rin maya-maya. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Thanks, Ma. Bago pa siya tuluyang makaakyat, ay muli siyang tinawag ni Freya. Alessandro, salamat ulit. You're welcome. Magpahinga ka na. Ilang araw ka rin pagod sa pag-alaga sa nanay mo. Oo. Ay nako, inggit na talaga ako sa iyo ha. Label na lang ang kulang sa iyo ni boss. Mandakin mo yun. Sabay na kayong umuwi galing trabaho. Sa isang bahay lang kayo nakatira. Tapos magkasama pa kayong 3 araw sa probinsya. Masyado ka naman yatang nalalamang Freya. Sabi ni Ate Lily. Natanong kasi na mga kasama ni Freya kung bakit 3 araw silang wala ni Alessandro. 3:00 na ng hapon. Kaunti ang customer kapag ganong oras kaya malaya silang magkwentuhan. Natawa siya. Isinamahan lang naman niya ako sa probinsya namin dahil naaksidente ang nanay ko. Sagot niya. Asus, kunwari pa kayo eh. Kung hindi pa tumawag si boss kay Miss Patty, iniisip na naming nagtanan kayong dalawa. Sabi ni Kiara, kasamahan nilang waitress. Hey noko, masyado kayo kung mag-isip. Walang ganun at imposibleng mangyari yun. Magkaibigan lang kami ni Alessandro. Employer lang kami noon. O sige, kunwari na lang, hindi namin kayo nakikitang nagde-date dyan sa labas bago umuwi. Sabi ni Ate Lily. Nakita ko rin silang kumakain ng pares dyan sa kabilang kanto. Sabi ni Miss Patty. So, tell us, ano ba talagang score yung dalawa ni boss?
Are you guys in a relationship? Tanong ni Kiara. Isn't it obvious? Sabay-sabay silang napalingon nang marinig ang boses na yon. Nagtaas siya ng kilay nang makita si Alessandro na mukhang kanina pa nakikinig sa pinag-uusapan nila. Naghiyawan ang mga staff ni Alessandro. Alessandro, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Angil niya rito. Talaga bang itatanggi mo pa rin ako? Tanong nito sa kanya. Nilapitan niyang lalaki. Baka ano pang isipin nilang lahat? Ang tangkad ni Alessandro. Sa sobrang tangkad ito, kailangan niya pang tumingala para magpantay ang paningin nila habang nag-uusap. Hindi ko na problema yan, di ba? Ikaw nang bahala sa kanila. Nang aasar, nasabi sa kanya nito. Matamis ang umitip ang lalaki, saka pabiru siyang pinitik sa noo. Wala naman siya nagawa, kundi ang ngumuso na lang sa inis. Hindi naman niya kasi magawang sagot-sagutin na lang ang lalaki dahil nasa trabaho sila. Baka masasante pa siya. Pero kung hindi naman siya magsasalita, paano na lang kung makarating yon sa ninang Aurora niya at kung ano pang isipin nito? Boss, totoo ba yon? Sigaw ni Kiara na halos mapatalon pa sa sobrang kilig. Hindi ko na kailangang sagutin yan. Sagot ni Alessandro habang nakatingin sa kanya na para bang siya lang ang kausap nito kahit ang dami naman nakikinig. Aray, grabe, confirmed! Sabad ni Ate Lily, sabay takip sa bibig na parang may pasabog na chismis. Hindi nga, singit niya, saka mabilis na umili. Huwag kayong maniwala dyan, nangaasar lang yan. Napapikit si Freya sa inis. Ramdam niyang init ng pisngi niya habang nakatutok sa kanya mga mata ng lahat. Ngunit mas lalong uminit ang pakiramdam niya na maramdaman niyang hindi pa rin umaalis sa kanya ang tingin ni Alessandro. Boss, sagutin niyo nga. Nililigawan niyo ba si Freya? Tanong ulit ni Kiara. Sandaling natahimik ang paligid. Napasinghap siya. Huwag mo sagutin, oo. Parang may sumabog sa tainga niya. Pinagtitripan talaga siya ng lalaki at nakakainis. Wala man lamang siya magawa. Hindi man lang niya magawang labanan ang pangiinis ito. Ano? Gulantan niyang sabi. Saka napatingin kay Alessandro na tila wala lang ang sinabi. Nililigawan kita, di ba? Ulit ito sa mas mababang boses, pero sapat lang para marinig niya. Alessandro, babala niya. Pilit pinapakalman sarili. Hindi nakakatuwa yung biro mo. Sa tingin mo ba, nagbibiro ako? Bahagyang yumuko ang lalaki upang magpantay ang mukha nila. 3 araw kitang sinamaan sa probinsya niyo. Pinagluto kita, inalagaan ko nanay mo. Di pa sapat yun para seryosohin mo ko? Nakangising tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Sa likod niya, sunod-sunod ang impit na hiyawan na mga kasama nila. Grabe si boss, ang tindi magpakilig. Pulong ni Ate Lily. Parang teleserye. Dagdag ni Kiara. Tumahimik nga kayo. Sitan niya, pero mas lalo lang kiniligan lahat. Sumagot ka, Freya. Mahinang sabi ni Alessandro. Wala akong dapat sagutin. Mabilis niyang sagot. Pilit pinapatatag ang boses. Boss kita, hanggang doon lang yun. Talaga? Bahagyang kumunatan noon ito. Kung ganun, bakit hindi mo ako matignan sa mga mata habang sinasabi yan? I'm being serious here, Freya. Napasingap siya. Dahan-dahan siya napatingala dito at doon niya nakita ang mga mata ng lalaki. Punong-puno ng kaseryosohan. Napalunok siya. Totoo bang sinasabi nito? Alam mo kung bakit? Bulong niya. Gusto kong marinig mula sa'yo. Dahil komplikado. Mahina niyang sagot. Ginagawa mo lang namang komplikado ang lahat. Napailing si Freya. Hindi mo naiintindihan. Subukan mong ipaintindi. Hindi pwede. Bigla niya nasabi. Mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Bakit? Tanong ni Alessandro. Napayuko siya. Dahil mawawala sa akin ang lahat kapag nagkamali ako. At natatakot ako mangyari yon. Kasama ako doon. Diretso nitong tanong. Hindi siya agad nakasagot. Freya. Mahina ngunit mariing tawag nito sa pangalan niya. Dahan-dahan siya napatingin dito. Ikaw ang unang mawawala. Sandaling tumahimik ang paligid.
Natigil na rin sa pag-uusap sina Miss Patty, Ate Lily at Kiara na para bang sobrang bigat ang pinag-uusapan nila. Ngumiti si Alessandro. Ngunit hindi na yun ang kaninang mapang-asar na ngiti nito. Kung ganun, mali ka nang iniisip. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ako mawawala sa'yo. Kumunot ang noon niya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bakit? Natatakot ka bang paniwalaan? Hindi ako natatakot sinungaling. Napahinto siya. Hindi siya nakasagot. Dahil tama naman ito. Freya, Muling sambit ni Alessandro. Mas mahina na ang boses ito ngayon. hindi kita pipilitin. Pero hindi rin ako titigil. Boss Alessandro. Putol nito. Sabi mo ulit. Sandaling nag-alinlangan si Freya. Alessandro. Mahina niyang sambit sa pangalan nito. Ngumiti ito. Good. Bulong nito. Ngunit bago pa siya makabawi, biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Freya! Napaningon silang lahat. Nanlamig ang buong katawan niya nang makita kung sino nakatayo sa pinto. Basang-basa ng pawis, hingal na hingal at halatang nagmamadali. Freya, kailangan kita makausap. Sabi ng lalaki. Ngayon na? Nangunot ang noon ni Alessandro. Sino siya? Hindi agad siya nakasagot dahil ang lalaking nasa harap nila ay isang taong akala niya hindi na niya muling makikita pa. Dinala ni Alessandro si Freya at ang bagong dating na lalaki na nagpakilalang si Marcus sa kanyang opisina na nasa loob lang din ng restaurant. Hindi niya nagustuhan ng bigla ang pagsulpot nito at naiinis siya dahil kitang-kita niyang closeness ng dalawa. Kanina, habang kausap ang iba niyang empleyado, nagpapasaring na siya sa babae. Pero wala naman itong ginawa, kundi ang paulit-ulit siyang tanggihan kahit na pabiro lang yon. Paano pa niya aaminin dito ang totoong nararamdaman niya? Malalim siyang bumuntong hininga, saka naupo sa kanyang swivel chair. What are you doing here, Mr. Larazabal? Formal niyang tanong sa lalaki. Wala naman. Gusto ko lang talagang bisitahin si Freya. Matagal na rin simula nung huli kami nakita eh. Alam kong ikaw yung amo niya kaya magre-request sana ako na baka pwedeng huwag mo siyang pagalitan dahil sa biglaan kong pagpunta dito. Sabi ni Marcus. Mabait si Alessandro Marcus, hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Sabat ni Freya. Paano mo pala nalaman na dito ako nagtatrabaho? Tinanong ko sa nanay mo. Sinabi ko sa kanya na namimiss na kita at gusto kitang bisitahin dito sa Manila. Buti na lang kahit binasted mo ko noon, botong-boto pa rin sa akin si Tita Adela. Mabilis ko nahingi sa kanya address ng pinagtatrabahuan mo. Nagpantingan-tingan ni Alessandro. Kung pwede nga lang palayasin niya na ang lalaki ay kanina pa niyang ginawa. Binasted? Malamig na ulit niya. Nakasandali siya sa kanyang upuan habang nakatitig kay Marcus. So, hindi pala kayo magkasintahan? Napakamot sa batok si Marcus at alanganing ngumiti. Hindi naman naging kami. Sinubukan ko lang manigaw noon pero ayaw niya. Napalingon siya kay Freya. Totoo ba yun? Umirap ang babae. Oo. Ilang beses ko na rin kasing sinabi sa kanya na hindi ko siya gusto ng gano'n. Pero close kayo. Singit niya. Mukhang hindi lang yan basta pagkakaibigan. Napabuntong hininga si Freya. Ay, magkaibigan kami, Alessandro. Wala nang iba. Sigurado ka? Mariin yan tanong. Hindi inaalis ang tingin sa babae. Bakit? Bakit parang ikaw pang galit? Kunot noong balik nito. Natahimik siya sandali. Hindi niya rin alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Pero alam niyang hindi niya gustong presensya ng lalaking nasa harapan nila. Wala. Malamig niyang sagot. Tinitiyak ko lang na walang magiging problema sa trabaho. Trabaho? Natawa si Marcus. Mukhang hindi lang trabaho ang concern mo eh. Biglang tumalim ang tingin niya dito. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Mr. Larrazabal. Relax. Tas kamay nitong sagot. Nagsasabi lang ako ng totoo, halata naman. Marcus, tama na. Saway ni Freya na halatang naiilang. Nandito ka para bumisita, hindi para mang-asar. Hindi ako nangasar. Sabi nito na may mapaglarong ngiti. Gusto ko lang malaman kung bakit parang galit sa akin ng boss mo. Hindi ako galit. Putol niya dito. Ayoko lang ng mga taong basta-basta pumapasok sa lugar ko nang walang paalam. Ganun ba? Tumango si Marcus.
Pasensya ka na sa bigla akong pagpunta. Pero mukhang hindi lang yun ang dahilan ng galit mo. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Kung wala ka ng ibang sadya, maaari ka nang umalis. Alessandro, pigil sa kanya ni Freya. It's fine. Mabilis sa sagot ni Marcus. Aalis na rin naman ako. Saglit itong tumingin kay Freya. Tila may gustong sabihin. Magkita na lang tayo ulit, Freya. Sa labas na lang, para hindi na magalit ang boss mo. Hindi siya. Anong araw ka free? Pagpapatuloy ni Marcus na hindi pinapansin ang tensyon sa silid. Hindi siya free at hindi siya kailanman magiging libre. Parehong napatingin sa kanyang dalawa. Ano? Kunot noong tanong ni Freya. May trabaho siya. Dugtong na Alessandro sa malamig na boses. At bilang amo niya, ako magsasabi kung kailan siya pwedeng lumabas. Nalaki ang mata ng babae. Hindi mo ko pag-aari, Alessandro. Hindi ko sinabing pag-aari kita. Sagot niyang bahagyang bumaba ng boses. Pero may responsibilidad ka dito. Pero hindi ibig sabihin nun na kontrolado mo ng buhay ko. Mariing sagot ni Freya. Tama na. Singit ni Marcus saka tumingin sa kanya. Kung gusto mo akuin lahat ng oras niya, dapat linawin mo kung ano ka sa kanya. Natahimik ang silid. Dahan-dahang napatingin sa Alessandro kay Freya. Nakita niyang pagkalito sa mga mata nito at ang pag-asang pilit itong itinatago. Ako ang amo niya. Malamig niyang sabi. Iyon naman pala. Ani Marcus. Lumapit ito kay Freya at marahang hinawakan ng balikat ito. Tatawagan kita. Hindi agad nakasagot si Freya. At bago pa ito makapagsalita, tumalikod na si Marcus at tuluyang lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, nanatili ang mabigat na katahimikan. Masaya ka na? Malamig na tanong ni Freya. Bakit mo ginawa yon? Tanong nito sa mas mahinang boses. Dahan-dahan siya lumingon dito. Dahil ayoko sa kanya. Hindi sapat na dahilan yun. Para sa akin, sapat na yon. Napailing ito. Hindi kita maintindihan. Hindi mo kailangang intindihin. Sagot niya. Sundin mo na lang. Napatitig ito sa kanya. Tila may hinahanap sa mga mata niya. At kung ayoko, hamon ito. Lumapit siya sa babae. Dahan-dahan. Hanggang sa halos magkalapit na ang kanilang mukha. Just listen to me, please. Hindi kasi kita maintindihan, Alessandro. Bakit hindi mo ipaintindi sa akin kung ano ba talagang gusto mong mangyari? Sambit nito. You're still not ready for it, Freya. Kino-confuse mo lang akong lahalo eh. I know, I'm sorry. Hayaan mo, kapag dumating ang tamang oras, sasabihin ko rin sa'yo lahat. Kailan pa yon? Umiling siya. Hindi ko rin alam. Ang taas-taas ang lagnat mo, Alessandro. Sabi ni Freya, isang araw, nang salatin niyang noon na lalaki. Kaya pala maghapon na hindi man lamang ito bumaba, kahit na para kumain lang. Akala niya kasi abala lang ito sa trabaho, kaya hinahayaan niya lang. Mabutit na isip niyang puntahan ito para yayain kumain ng hapunan. Sila na naman dalawang tanging naiwan sa bahay. Pumunta ng Tarlac ang pamilya ni Alessandro para umattend ng kasal ng kamag-anak ng mga ito doon. Kanina pa ba masama ang pakiramdam mo? Tinong niya sa lalaki. Tumango ito. Bakit hindi ka nagsasabi? Sana kanina pa kitang naasikaso eh. E di sana nakainom ka na rin ng gamot. Ayokong may istorbo ka pa. Ino nga lang tayo nakapag-break matapos ang sunod-sunod na event sa restaurant. Hindi ka kailanman magiging istorbo sa akin, Alessandro. Ang totoo niyan, mas naiinis pa nga ako sa'yo eh. Sana sinabihan mo ko agad, diba? Paano na lang kung lumala yung lagnat mo? Bahagyang umiti si Alessandro, kahit halatang nanghihina. Kaya ko naman, Freya. Hindi mo kaya. Agad yan sagot na bahagyang tumaas pa ang boses. At kahit kaya mo, hindi ibig sabihin na pababayaan mo na ng sarili mo. Napabuntong hininga ang lalaki at ipinikit sandali ang mga mata. Ang kulit mo talaga. At ikaw naman, ang tigas ng ulo mo. Balik niya rito. Saka tumalikod upang kumuha ng bimpo at palanggana na may malamig na tubig at alkohol. Freya, huwag ka na magsalita. Humiga ka na lang dyan at sumunod sa akin. Putol niya rito habang abala sa pagpipiga ng bimpo. Lumapit siya at marahang pinatong yun sa noo ng binata. Napasinghap na mahina si Alessandro sa lamig. Ang lamig.
Mas mabuti na yan kaysa lalong tumas ang lagnat mo. Makakatulong yan sa'yo. Mahinang tugon niyang may lambing na hindi niya maitago. Sandaling natahimik ang silid. Tanging ang mahinang paghinga ng lalaki ang maririnig. Tinitignan mo ko. Ani Freya nang hindi tumitingin. Ramdam na ramdam niya ang titig nito. Bawal ba? Pausit ang sagot. Napalunok siya. Hindi. Pero mas mabuti ko. Pahinga mo na lang ang mga mata mo. Mas gusto kitang tignan. Napahinto ang kamay niya sa pagpiga ng bimpo. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin sa lalaki. Namumulang pisngi nito. Mukhang hindi lang dahil sa lagnat. Nilalagnat ka lang. Pilit yan sabi. Kaya kung ano-anong sinasabi mo. Kahit wala akong lagnat, gusto pa rin kitang tignan. Napalayo siya ng kaunti. Para bang biglang uminit ang hangin sa kanilang pagitan. Tumigil ka na nga at uminom ka na lang muna ng gamot. Iniabot niya ang baso ng tubig at tableta. Tinulungan niya itong makaupo. Sandaling nagkatamang kanilang mga mata, siyang una nag-iwas. Bakit ka nag-iiwas ng tingin? Tanong ni Alessandro matapos inumin ng gamot. Hindi ako umiiwas. Sinungaling. Napairap siya. May sakit ka na nga nang bubwisit ka pa. Mahinang natawa ang lalaki, pero agad ding napangiwi. Aray, masakit sa ulo kapag tumatawa. Eh di huwag kang tumawa. Sagot niyang hindi napigilan ang pag-alala sa boses. Muli niya itong pinahiga at inayos ang kumot. Maingat niyang hinaplos ang buhok nito. Halos hindi na niya namamalayan ang ginagawa. Freya, Bulong nito. salamat Para saan? sa pag-aalaga sa akin. Huminga siya ng malalim. Kahit na sino naman siguro, gagawin din to. Nandito lang ako. Alam ko, Sagot itong titig na titig sa kanya. pero ayoko sanang masanay na nandyan ka. Darating din naman ang araw na mawawala ka. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi pa nangyayari, iniisip mo na agad. Kasi posible naman talaga mangyari yun. Paano kung maisipan mong umuwi na sa probinsya niyo? Paano na ako? Tama na nga. Mabilis niyang putol dito. Saka muling pinunasan ang katawan ng lalaki gamit ang bimpo. Magpahinga ka na lang. Ngunit bago pa niya maibalik ang bimpo sa noo nito, hinawakan na nito ang pulsuhan niya. Freya, huwag ka munang umalis. Napatigil siya. Hindi naman ako aalis. Dito ka lang. Sa tabi ko. Sandaling nag-alinlangan si Freya. Pero kalaunan ay dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kamay. Sandali lang, sabi niya. Okay na yun. Tahimik silang dalawa. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman niyang unti-unting pagbigat ng ulo ni Alessandro. Sumandal ito sa kanyang balikat. Alessandro, Sandali lang. bulong nito. Pagod lang ako. Hindi na siya nakapagsalita. Nanigas siya sa kinaupuan, pero hindi niya rin nagawang itulak palayong lalaki. Sa halip, marahan niyang inilapat ang pisngi sa buhok nito. Magpahinga ka na, mahina niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, mas lalong hindi mapakali ang kanyang puso dahil sa bawat segundo na magkadikit sila. Mas lalo niyang nararamdaman ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi. At sa pagkakataong yun, hindi na niya sigurado kung ang dapat ba niyang iwasan ay ang lagnat ni Alessandro o ang lalong umiinit na damdamin niya para dito. Ay, ang sweet! Sigaw ni Ate Lily nang makita si Alessandro na papasok sa loob ng restaurant na may bitbit na isang malaking bouquet of red roses makalipas ang ilang araw. Ang laki naman ng bouquet na yan, boss. Diyos ko, swerte naman ni Freya. Sabi ni Miss Patty. Ngumisi lamang ang lalaki saka lumapit sa kanya. Iniabot ito sa kanya ang bouquet na dala-dala. 500 red roses for you. Sabi ni Alessandro. Bakit ganito kadami? Naguguluhan tanong niya. Dahil may meaning yan. Anong meaning? Because I love you, Frey. Deeply. Di ko alam kung kailan nagsimula basta. Nagising na lang ako isang araw na mahal na pala kita. Napayuko si Freya. Pilit na itinatago ang pamumulan ng kanyang pisngi habang mahigpit na hawak ang bouquet. Hindi ka ba sasagot?
Marahang tanong ni Alessandro. Bakas ang kaba sa boses ito. Tumingin siya dito. Ngayon lang niya nakitang ganong anyo na lalaki. Tila kinakabahan ito habang naghihintay sa kanyang isasagot. Alessandro, mahina niyang sambit dito. Sabihin mo lang kung anong totoo. Dagdag nito. Kahit masakit, tatanggapin ko. Napabuntong hininga si Freya. Buong akala ko kasi. Ako lang ang nahulog. Akala ko talaga nagbibiro ka lang. Bahagyang natigilan ng lalaki. Anong ibig mo sabihin? Akala ko, one-sided lang to. Pag-amin niya na pilit pinipigilan ang panganginig ng boses. Kaya pinipigilan ko sarili ko. Kasi ayoko masaktan. Freya. Humakbang ito palapit sa kanya. Pero hindi ko na kayang itago pa. Putol niya dito. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata nito. Mahal din kita, Alessandro. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Tila hindi makapaniwala sa inamin niya. Ulitin mo nga. Ngumiti siya. Mahal kita. Hindi na ito nagsalita pa. Sa isang iglap, hinila siya nito palapit at niyakap na mahigpit. Parang takot na mawala siya. Hindi mo alam kung gaano ko katagal na hinintay na marinig yan. Bulong na Alessandro sa kanyang buhok. Hindi ko kasi alam kung kailan ka seryoso at kailan nagbibiro lang eh. Sagot niya na bahagyang natatawa habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Freya. Hmm? Kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan. Bahagya siyang kumalas upang tignan ito. Sigurado ka? Hindi ako madaling mahalin. Ngumiti ito. Saka marang hinawakan ang pisngi niya. Hindi kita minahal dahil madali kang mahalin. Minahal kita dahil ikaw ka. Napatitig siya rito. At sa sandaling yun, tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Kahit na naririnig pa niya ang tilian ng mga kasama niya sa trabaho. Ang corny mo, bulong niya. Kailan pa naging corny pagsasabi ng totoo? Sagot nito. Muling napangiti si Freya bago marahang sumandal sa lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-aalinlangan. Sa wakas, hindi na niya kailangang magtago. Sa wakas, pareho na silang umamin sa totoo nilang nararamdaman. At sa gitna ng halakhakan at hiyaw ng mga taong nakapaligid sa kanila, mahigpit silang naghawa kamay. 500 roses. Sobrang dami nito. Bulong ni Freya. Hindi pa nga sapat yan eh. Sagot ni Alessandro. Bakit? Dahil kung kaya ko lang, ibibigay ko sa iyong buong mundo. Napailing siya habang natatawa. Pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. At ako, ikaw lang pipiliin ko. Sagot niya. Pero hindi dahil inamin ko mahal kita, tayo na agad ah. Siyempre, kailangan mo muna akong ligawan. Kinagat ni Alessandro ang pang-ibabang labi. Uso pa ba yan? Oo naman no, dalagang Pilipina ako, Alessandro. Gusto kong ligawan mo muna ako sa tamang paraan. Okay, fine. Matapos silang makapag-usap sa mga staff ng restaurant, nakilig na kilig pa rin sa aminan nila, ay nagpaalam na rin silang dalawa na mauuna nang umalis. Gusto kasi ni Alessandro na ipaalam sa mga magulang nito ang panliligog sa kanya. At nangako rin naman ito na pagkatapos sa mga magulang nito, ay sa pamilya naman niya ito magpapaalam na sobrang nagustuhan niya. Sobrang mahalaga pa naman sa kanyang opinyon ng kanyang pamilya. Tahimik sila sa loob ng sasakyan ng lalaki, ngunit punong-puno ng hindi maipaliwanag na sayang dibdib ni Freya. Mahigpit pa rin niyang hawak ang bouquet na ibinigay ni Alessandro sa kanya. Kanina ka pantahimik. Puna ni Alessandro habang nagmamaneho. Iniisip ko lang, totoo ba to? Sagot niya. Saglit itong napatingin sa kanya. Gusto mo bang patunayan ko ulit? Alessandro? Natatawang saway niya rito. Anong akala mo sa akin? Hindi ako nagbibiro sa ganitong bagay. Seryosong tugon nito. Nawalang ngiti niya. Alam ko. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang sasakyan ng lalaki sa malawak na bakuran ng mansyon. Ready ka na ba? Tanong nito habang pinapatay ang makina. May choice pa ba ako? Sagot niya. Kalahating biro at kalahating puno ng kaba. Siyempre, kahit nakilala niya ang pamilya ni Alessandro, ay iba pa rin ang kaba niya ngayon
na may something na sa kanila na lalaki. Ngumiti ito. Wala. Pagkababa nila, agad silang sinalubong ng mga kasambahay. Halatang pagkagulat ng mga ito nang makitang hawak niyang napakalaking bouquet ng red roses. Magandang gabi po, Sir Alessandro. Bati ng isa sa mga kasambahay. Magandang gabi. Nasa sala ba sila, mama at papa? Tanong nito. Opo, sir. Hinawakan ni Alessandro ang kamay niya. Tara. Pagdating nila sa sala, agad na napatingin ang mag-asawang nakaupo doon. Napatayo si Ninang Aurora na may elegante at maamong mukha. Alessandro, tawag nito, saka napatingin sa kanya. Freya, iha. Ninang, mahina niyang bati dito. Diyos ko. Napahawak sa dibdib niya si Ninang Aurora. Nakangiti ito ng malapad habang nakatingin sa hawak niya. Ano to? Ano to? Ma, pa. Seryosong tawag ni Alessandro sa mga magulang. Napalingon din ang ama nito. Tahimik lamang ito ngunit may mapanuring tingin. May sasabihin po ako. Anong meron? Tanong ng ama nito. Huminga ng malalim si Alessandro bago hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Liligawan ko po si Freya. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa buong sala at maya-maya. Sa wakas! Sigaw ni Ninang Aurora. Halos mapatulan pa ito sa tuwa. Lumapit agad dito sa kanya at hinawakan ang magkabilang kamay niya. Iha, matagal ko na itong hinihintay. Diyos ko, alam mo ba kung gaano kita pinagdarasal para sa anak ko? Ninang, nahihiyang sambit niya. Wala kang dapat ikahiya. Ikaw ang gusto ko para kay Alessandro noon pa man. Tuloy-tuloy nitong sabi. Napailing sa Alessandro. Ma, breathe. Wag mo kong utusan. Masaya lang talaga ako. Sagot nito, saka muling humarap sa kanya. Pumayag ka na ba? Opo. Mahina yung sagot, namumula. Good, dapat lang. Masayang sabi nito, saka tumingin sa kanya. O ikaw, wala kang sasabihin sa mga bata? Tumikhim ang ama ni Alessandro bago tumayo at lumapit sa kanila. Freya. Tawag nito sa kanya. Po, maingat niyang sagot. Kung papayag kang ligawan ka ng anak ko, ibig sabihin, handa kang pasukin ang mundo niya. Sabi nito. Hindi madaling mahalin si Alessandro. Pa, Singit na lalaki. I'm just being honest. Putol nito. Tumingin si Freya kay Alessandro, saka muling humarap sa ama nito. Alam ko po. At handa pong kilalanin siya. Hindi lang bilang si Alessandro na kilala ng lahat, kundi bilang siya. Sandaling natahimik ang matanda bago bahagyang umiti. Mabuti naman kung gano'n. Pero kapag pinaiyak ka ng anak ko, pa, Babala ni Alessandro. ako mismo ang kakalaban sa kanya. Istrikto nitong sabi. Napangiti si Freya. Salamat po. Tama yan. Singit ni Ninang Aurora. At ako rin, kakampi mo ko, iha. Ma, Napapailing na sambit ni Alessandro. Anong ma? Totoo naman. Sagot nito, saka muli siyang hinarap. Welcome to the family in advance. ma, hindi ko pa siya asawa. Paalala ni Alessandro. E ano ngayon? Malapit na rin naman mangyari yon. Mabilis itong sagot. Natawa si Freya. Kailan niyo balak sabihin sa pamilya mo, Freya? Tanong ni Ninang Aurora. Bukas sa bukas din po, mama. Pupunta kami sa probinsya nila para makapagpaalam po ako. That's a good idea. Sabi ni Ninang Aurora. Marami pang bili ng mga magulang ni Alessandro, ngunit wala na roon ang atensyon niya, kundi na sa magkahawak na kamay nila ni Alessandro. Excited ka na ba? Tanong nito. Tumango siya. Yes, ikaw. Ganon din. At katulad ni Ninang Aurora, masayang masaya rin ang nanay niya nang malamang liligawan siya ni Alessandro. Hindi na rin naman niya pinahirapan ng lalaki dahil nakita niya kung gaano ito kasinsero sa nararamdaman para sa kanya. Matapos ang 3 buwan ay sinagot niya ito. At makalipas lang ang ilan pang buwan ay nag-propose na ito ng kasal. Naging mabilis ang pag-asikaso ng kasal dahil sobrang excited ang mga nanay nila. Halos sa mga ito na nag-aasikaso ng lahat. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na silang bumuo ng pamilya.
Iba yon sa plano ni Freya sa pagpunta niya sa Maynila. Trabaho lang ang hanap niya at hindi love life. Pero higit pa sa love life ang ibinigay sa kanya. Dahil para sa kanya, si Alessandro ay isang anghel na ibinagsak ng langit. Anghel na ubod ng sungit noong umpisa. Bakit napapangisi ka mag-isa dyan, mahal kong asawa? Ani Alessandro na nakasunod na pala sa kanya sa terrace ng silid nila. Wala. Natatawan sagot niya. Bakit nga? Pangungulit nito na kiniliti pa siya ng kiniliti para lang sabihin niya kung bakit. Hindi perpekto ang lahat dahil wala namang ganoon. Pero sobrang saya at sobrang kontento siya kung nasaan siya ngayon. Sa piling ng kanyang asawa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!